Nanindigan ng mga magsasaka party list o ang magsasaka party list sa pagsusulong ng blue economy bilang paraan para mapalakas ang food security, kabuhayan ng mga mangingisda at pangangalaga sa yamang tubig ng bansa. Ayon kay Norbert Chinquangco, miyembro ng Magsasaka Party List Council of Leaders at co-convener ng Tugon Kabuhayan, mahalagang bahagi ng blue economy ang sustainable aquaculture dahil maaari nitong pataasin ang produksyon ng pagkain habang lumilikha ng mas matatag na kabuhayan para sa mga komunidad. Sinabi ni Chinquangco na hindi lamang dapat nakatuon ang aquaculture sa pagpapataas ng produksyon. Dapat din anya itong lumikha ng kabuhayan at magsulong ng responsableng pangangalaga sa yamang tubig. Layunin ng panukala na gamitin ang yamang dagat para sa inclusive economic growth habang pinangangalagaan ang marine resources at pinapalakas ang coastal communities. Nagpahayag naman ng suporta ang Malacanang noong 2025 sa mga hakbang para maisabatas ang Blue Economy Act. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi tututulan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang na makakatulong sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga Pilipino kabilang ang mga mangingisda. Para sa magsasaka party list, dapat tiyaking direktang makikinabang ang mga mangingisda at coastal community sa pagsusulong ng blue economy. Nawagan ng grupo ng mas matibay na suporta sa maliliit na mangingisda kabilang ang akses sa teknolohiya, puhunan, infrastruktura, pamilihan at pananaliksik para sa sustainable agriculture. Mag-agree tayo.